Hindi nyo kailangan na maka-experience na magkaroon ng utang or maharas para makapagbigay kayo ng advice. Kasi yung may batas tayo dyan eh. Di ba? May mga memorandums po no, na nakalatag, no? Para ho maibigay at mai-explain. Kasi hindi naman ho lahat ng tao alam yun eh. Wala akong nagtanong sa atin, no? Magandang araw po sa lahat, no? At meron lang ho tayong konting sasagutin. Actually, dalawa ho ito na nagkomento na bibigyan lang ho natin ng linaw, no? Uunahin ko na ho, no? Pag-aabiso na ako. Wala ho kong ill will, wala ho kong di ako galit. Bibigyan lang ho natin siya ng linaw, no? Nga ho pala, maghihingi muna ulit ako ng pasensya dahil hindi ho ako nakakapag-upload ng video nung kagaya ho ng dati na halos araw-araw, no? Kasi ho, sa dami ho talaga ng ng trabaho, hindi ko ho alam kung paano ko ho isisingit, no? Actually ngayon ho linggo, nagsimba lamang po ako tapos natulog na ho ulit, no? Kasi talaga hong pagod na pagod ho ako. No, kung makikita nyo ho, ayan, bagong gising ako, may mga IMAX pa. Medyo nakabawi naman ho ng konti sa tulog, pero talagang pagod pa ho. Basta ho ganito mga panahon, talagang pagod ho kami, no? Ito hong unang nagkomento, ito ho muna babasahin, saka ho natin sasagutin. Okay? Galing nyo pong magsalita. Tanong ko lang po, may overdue din po ba kayo sa mga ola? Naranasan nyo na po bang mag-overdue? Naranasan nyo na po bang maharas at mapagsabihan na mapost sa social media? Now, if wala pa, wag na pong magsalita po kasi di nyo ramdam ang mga ramdam ng mga biktima. Gusto naman po mga biktima na di magbabayad kasi sayang ang pera. Pero ang nasa isip nila, baka ma-post sa social media. Alright. Sagutin ho natin ito, no? Unang nag-comment na to. Okay. Sabi niya ho nga, galing nyo magsalita. Hindi ko ho alam kung sarcastic ba yung dating na yun, pero titake ko na lang siya as compliment, no? Kasi ho, the reason behind na ako kahit pa paano maayos yung mag-deliver ang aking mga salita is because maniningil ho ako eh. Okay? Kailangan ho maintindihan ng aking kausap, no, yung aking pakay, no, at saka kung paano ko siya matutulungan. Hindi ko po pwedeng magawa yun, no, kung hindi ho ako maayos mag-deliver. Okay? Isa ho yun sa dahilan, no? Kaya ho, kailangan is maayos kaming magsalita. No? Sabi nga ho sa inyo, ang pagpaniningil ho, hindi ho yan basta-bastang hanap buhay. May mga trainings po na dinadaanan dyan. Hindi lang ho kailangan na una magaling ka magsalita. Pangalawa ho, kahit paano dapat may alam kayo sa batas. Okay po? Alam nyo kung ano yung nasa paligid po ninyo, yung environment nyo. Tapos, alam nyo yung lugar na pupuntahan ninyo. Kasi na-assign ho kami kung saan-saan. Hindi lang naman ho kami sa isang lugar. For example, kung ikaw tagal ganitong lugar, doon ka dadalhin, hindi. Ina-assign ho kami. So, kailangan alam mo kung ano yung nasa paligid mo. Okay? So, sinagot lang ho natin yun. Tapos, sabi niya ho dito kung tanong, may overdue din po ba kayo sa OLA? Nakaranas na ba kayo na magka-overdue? Tapos, nakaranas na ba kayo mapagsabihan na po sa social media? Tapos, kung hindi raw po, wag na raw po ako magsalita. Okay? Ito lang po yan, no? Hindi ko ho kasi kailangan na makaranas na magkaroon ng utang sa OLA para ako makapagbigay sa inyo ng aking mga advices. Okay? Kasi nasa batas po natin yan. May memorandum din yung prohibition ng unfair debt collection practices. Na bawal po ang pangharas. Bawal pong magsalita ng hindi maganda. Bawal po yung mamahiya, no? Especially yung mag-post sa social media. So, hindi nyo kailangan na makaranas ng ganito. Kasi sabi nga sa inyo, sabi ho ni SEC or nasa memorandum po ni SEC sa prohibition ng unfair debt collection practices. No? Walang sino man po ang pwedeng tawag dito, abusuhin. So, hindi ko kailangan o kahit sino man po na makaranas ng pagkakaroon po ng past due sa mga OLA. Okay? At hindi rin ho kailangan na makaranas ng papagsabihan, no, na
na-expose po sa social media kasi ho, bawal ho yun. Okay po? Ngayon, lilinawin ko sa inyo, ako ho nakaranas na magkaroon ho ako ng past due, no? Sa credit card. Alam ho yan ng mga lagi hong nanonood po sa atin na ako'y nabaon sa utang dati. Feeling ko milyonaryo ko nung nagkaroon ako ng credit card. Kabataan ko yun. Okay? Pero ho, nung makat yung card ko, syempre, tumigil lahat. Kumbaga, dati kaya kong mabili to, ganyan. Pala, hindi ko siya nabibili. Sinaswipe ko lang siya, inuutang ko eh. Diba? So, yung realization ko na biglang talaglag na ganun, wala, baon ako sa utang. Buti na lang meron tao na tumulong sa akin nun, no? Hindi ko tinulungan monetarily, no? Hindi niya ako pinautang. Pero binigyan niya ako ng abiso. Binigyan niya ako ng mga advices na hindi ko alam. Kasi, kagaya ho na sinasabi ko, no? Dito ho sa Pilipinas, wala tayong financial literacy. Hindi ho kasama yan sa curriculum natin. Pag-graduate natin, sa college or pag tayo naghanap buhay, ano alam natin sa pera? Wala. Di ba? Hindi kagaya ho na ibang bansa, o may mga ibang bansa ho kasi na pinadadaan, meron silang na may financial literacy sila. Kaya alam nila kung paano humawak ng pera. Tayo, mga Pilipino, wala ho tayo nun. Ano po? So, tinuruan niya ako, no? Binigyan niya ako ng mga advices, no? Para kung paano ko siya i-handle. So, kinausap ko yung credit card company, nakipag-negotiate ako kung paano mababayaran, and tinupad ko siya. But it didn't stop there. No? Kasi, pagkatapos kang bayaran, hindi naman kagad makakakuha ako ng credit card eh. Hindi naman kagad makakaroon ako ng loan. Diba? Hindi naman po pwedeng ganun. So, it took years bago ako ulit nagkaroon ng card. And sa tulong pa ng kapatid ko yun. No? Shout out sa iyo, tol. No? Ginawa niya akong supplementary. Ako yung supplementary niya. No? So, nakita ng bangko ulit na maayos na ako magbayad. No? So, yun yung mga karanasan ko. Kaya ako nagbibigay ng advices. Kasi danas ko na nung ako ay nabaon sa credit card, may nag-advise po sa akin at nakatulong. Now, this is the reason ako gumagawa ng advices. And hindi lang ho yan. Alam niyo nung siguro pangatlo ko atong video yun na meron hong malapit sa akin ang naabuso po ng OLA. Okay? So, natulungan ko rin po siya sa pamamagitan po ng pag-a-advise kasi nga, maniningilo ako. No? Wala hong sino man ang po pwedeng lapastanganin ang inyong pagkatao dahil sa utang na hindi nabayaran. Kasi ang pag-uusaping utang, usaping sibil ho yan eh. No? Hindi ho tama yung mga pinagsasabihin itong mga abusadong online lending apps na to na ipakukulong kayo, didemanda kayo ng estafa. Katarantaduhan yan. Hindi ho tama yan. Yun ay mga, yun yung way nila para sila ay makapaningil ko, no? Which is hindi tama. Kaya ako gumawa ako ng ganitong video. Isa yun, no? Yung makapagbigay ako ng tulong advices, no? Kasi nga may malapit sa akin na nakaranas ng ganyan. Pangalawa ang aking anak ay nakaranas po ng depression. Isa ho yan. No? So, kasi pagka kayo, ang isang tao po nakaranas ng harassment, nadidepress yan. No? Nagkakaroon ho yan ng emotional stress. No? So, malapit ho sa akin yung depression talaga. Kaya ako, nagbibigay din ho ako ng advices dun sa mga nagkakaroon ng depression. No? So, kaya ang sagot ko sa inyo talaga dito is, wala hong, hindi nyo kailangan na maka-experience na magkaroon ng utang or maharas para makapagbigay kayo ng advice. Kasi may batas tayo dyan eh. Di ba? May mga memorandums po, no, na nakalatag, no? Para maibigay at mai-explain. Kasi hindi naman lahat ng tao alam yun eh. No, ako as maniningil, alam ko siya. Kaya sinasabi ko sa inyo. No, ako hindi ako galit sa sinabi ninyo o ano man. Gusto ko lang liwanagin. Kasi nga para kung hindi nyo alam, malaman nyo po. No, ma-explain ko siya ng maayos. Okay, yun lang naman ang sa akin. No?
Tapos sabi niyo nga ho, gusto naman ng mga biktima na di magbayad kasi sayang yung pera. Okay? Kasi nga iniisip is mapo sa social media. Hindi ho ganun, no? Kasi utang is utang. Regardless of the amount. Okay? Kahit pa ho sabihin na inano kayo niya, hinaras kayo niyan. No? Kasi ho, hindi ho mababayaran ng mali. Ang isa pang mali. Okay, mali na nga ho yung ginagawa nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to dahil nga hinaharas kayo. Diba? Tapos hindi nyo rin babayaran. Utang is utang. No, ang utang po, pagka hiniram, kailangan bayaran. Obligasyon ho natin yan eh. It's just so happen po na itong mga abusadong online lending apps na to hindi tama magpatakbo o magpalakad ng pagpapautang. So, dinadala ho nila lahat sa sa tapang, sa panghara, sa pagmamahiya, which is mali. Di po ba? Kaya nga ang abiso ko lagi, pag-ipunan, tsaka ho bayaran. Huwag niyo babayaran ng ng pautay-utay. Kasi pag binayaran niyo ng paparsal-parsal, wala hong patutunguhan yan. Sana lang po maliwanag. Kasi nandun na ho ako na may mga tao na nakakaramdam na pagka inabuso, ayaw magbayad, no? Nasa sa inyo ho yan eh. No? Kasi sa totoo lang, it's unethical on my part po na sabihin sa inyo, huwag niyong bayaran kasi naniningil ako eh. No? Nasa sa inyo ho yan. So, pwede niyo tanggapin yung advice ko or sundin at pwede rin naman pong hindi. No? Hindi naman ho ako magdadala niyan, kayo naman po. Diba? Ang sa akin lang ho is kung makakatulong po yung aking mga advices, no? Well and good. Kung hindi ho, wala naman ho tayong magagawa. Sabi ko nga ho sa inyo lagi, kung meron hong mali sa aking sinabi, ilagay nyo po sa comment at lilinawin natin. Kagaya po nito. Di po ba? And I don't think mali po yung ginagawa ko. Nililinaw ko lang po yung sinasabi po niya. Ako po yung pinagdadasal ko na kung ano man po yung inyong pinagdadaanan ay malagpasan po ninyo. No? Kasi lahat naman ho talaga ng tao ay may pinagdadaanan. Ngayon, makakaya nyo lang ho siya na i-comment kasi nga ho, medyo na pressure na kayo na kumbaga, down na kayo. No? Pinagpe-pray ko po na maayos yan. At dumating po yung panahon na malagpasan niyo po siya. Okay? Ngayon po yung pangalawang nagtanong. Yan, ito ho. Ay, hindi pa na nagtanong, nagkomento. Okay, ito po siya, no? Imbis mag-advise po kayo, ano kaya kung tulungan nyo na lang po sila i-report ang mga ola? Alright? Okay. Ito po yan, no? The mere fact na ako po yung nagbibigay po ng advices, yun po yung way ko para tumulong. Kasi kagaya ko na sinabi ko, na hindi ho lahat alam na may mga batas, may mga memorandums po na para dyan. Ngayon, yung sinasabi nyo po na tulungan na i-report ang mga ola, I don't think I don't have that right na mag-report po sa ng mga ola. Kasi hindi ho ako naharas eh. Okay, yung kailangan po mag-report niyan is kung sino po yung namaltrato, which is po yung biktima, yung ola victim mismo, hindi ho ako. No, kaya kagaya ng sabi ni Kajanis, shoutout po, no. Marami po nangihingi sa kanya ng tulong. Ang lagi niya lang sinasabi, sila ho ang mag-file, sila ho ang mag-complain. Tama naman po kasi yun, kasi ang unang-una ho, may hanap buhay ho ako. No, meron ho akong hanap buhay na maniningil ho ako eh. Araw-araw nga ho akong naghahanap buhay. Okay, ngayon, itong paggagawa ko ng video, isinisingit ko yan kasi nga gusto ko talaga makatulong. Okay? Additional na lang sa akin yung kumita yung YouTube channel ko. Okay? Pero ang main goal ko is to help other people na malampasan po yung nararanasan nila na anxiety, depression, no? At mabigay ko yung kumbaga maipaalam ko sa kanila na may mga memorandum at batas na ganito, no, para maarmasan sila. Okay? So, yung pong pagko-complain, kailangan po yung mismong nakaranas ng harassment ang kailangan gumawa, no? Andyan ho sa aking description box, no, yung iMessage. I-click nyo siya, no? Pupunta yun mismo dun sa sa site na yun, no? Yun na po ang gamit kasi ngayon ng SEC, no? Tapos po pwede rin naman po silang mag-file ng complaint sa PNP tsaka sa NBI, no? Kasi
excuse me, kailangan po talagang personal nyong gawin eh. Ngayon, kung gusto nyo magpa-assist ang alam ko po, no, si Madam Kikay Bautista. Shoutout po sa inyo, Madam Kikay. Siya po talaga, yun ang kanyang layunin. Yung tulungan talaga sila na makapag-file, yung mass filing. Kung gusto nyo pong malaman kung kailan yung mga schedule, yung mga mass filing po, subaybayan niyo po yung ni Madam Kikay Bautista. Yan po talagang tumutulong po sila. Kasi ako, hindi ko na kayang gawin yun dahil nga meron ako sariling hanap buhay no? May binubuhay ako yung mga membro ng pamilya ko, yung mga anak ko po. So, hindi ko na kaya isingit yun. Ngayon nga lang yung pag-video, excuse me po, kaya sinabi ko kanina, hindi ko na kayang gawin siya halos araw-araw dahil December ngayon napakarami yung trabaho. Sana po lang maintindihan nyo yung aking side. Pero nagigets ko naman po yung inyong layunin o hangarin na kung maaaring matulungan na masamahan, pwedeng samahan. Kaya lang hindi ko kaya talaga. Ayun nga sila Ma'am Kikay Bautista, sila po, yun po yung kanilang porte talaga, yung masama. Pakisubaybayan nyo po yung kanilang Facebook page, no? May nag-a-announce naman po sila kung kailan sila magma-mass filing. And even si Kajani naman po, no? Sinasabi yun kung kailan sila kasi si Kajani talagang magma-mass file din sila. Kasama ho yan nila Madam Kikay Bautista. I hope po na nasagot ko itong dalawang komento na ito kasi gusto ko bigyan siya ng linaw, no, na ako ho nandito para magbigay sa inyo ng kumbaga karagdagang dunong, mabawas, tapos makapagbigay po ako ng encouragement dun sa mga nakakaranas po ng anxiety, depression, no? Tsaka ng emotional stress. Kasi yan po yung mga mahihirap pagdaanan Di ho ba? Ulitin ko, hindi ho kailangan ng isang tao na makaranas na maging maging OLA victim para po makapagbigay ng advice. Kasi may mga batas po at memorandum na nakalatag po para dyan. It's just kailangan lang ho nating alamin. And yun po yung ibinibigay ko. So, yun po yung ginagawa ko po, no, para po at least malaman ng ating mga manonood na meron palang mga batas, memorandum na nakalatag para dyan. Sana lang po naliwanagan ko siya. No? Hindi ho ako galit or wala akong ill will sa inyo. Actually, natutuwa nga ako may mga ganong klaseng mga comments kasi kahit paano na nabibigay ko yung side ko kung bakit ho ako gumagawa ng mga ganitong klase ng video. At pagpasensyaan nyo na po talaga kung hindi ho muna ako makakapag-upload ng araw-araw. Pero pinipilit ko po siya. Kasi kahit paano gusto ko naman po talaga masagot yung mga tanong na kailangan kong sagutin. No? Nga po pala, pasensya na rin ho kayo kung marami ho akong tanong na hindi nasasagot. Kasi nga ho, yung mga tanong na pinapadala nyo po, nasagot ko na po before. Now, kung gusto nyo po ng kasagutan, panood nyo na lang yung mga dati kong videos. No? Kasi yung mga sinasagot po natin ngayon is yung mga hindi ko pa po nasasagot. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.